Tips sa pagbili ng second hand na kotse. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may na-receive tayo sa ating followers at tips naman daw sa pagbili ng second hand na kotse. Okay, ano daw ba yung mga maipapayo ko sa kanya bago niya bilhin yung second hand na kotse na nagugustuhan niya? Okay, i-evaluate mo muna, no? Ilang kilometers na ba yan o ilang taon na ba yung bibilin mong kotse. Okay, kung sabihin natin less than 40,000 kilometers lang naman yan or less than 5 years, posibleng goods pa yan o wala pang possible na issue yan. Now, check mo rin kung ito ba ay full kasa maintain or pinapa PMS sa labas ng kasa. Okay, so dun muna tayo, no, dun sa 40,000 or less than 40,000 or less than 5 years. Kasi dyan sa mga state na yan, there's a possibility na wala namang major issue yan. Basta na may maintain ng maayos yan, nagagamit ng maayos, posibleng walang problema pa dyan sa ganyang edad, no? Pero kung more than 5 years na yung sasakyan or more than 40,000 kilometers na o sabihin na natin near 80,000 kilometers na, well, ako ay advise, no, magdala ka ng magaling na mechanic para ma-evaluate kung may possible bang issue or kung may nakita siyang posible pang gawin doon sa sasakyan. Okay? Now, kung full kasa maintain naman or sa labas nagpapa-PMS, kung sabihin na natin kung full kasa maintain yan, ayan, posible wala kang masyadong magiging problema dyan kasi iba rin yung standard talaga ng kasa. Hindi yan ilalabas ng may problema. Talagang pababayarin talaga yung may-ari niyan. Now, kung yan naman ay hindi kasa or hindi full kasa maintain, check mo kung kailan huling PMS sa kasa yan. Kasi kung sabihin natin more than a year or 2 years na, ako advice ko, magdala ka pa rin ng magaling na mechanic para ma-evaluate yung sasakyan kung kumusta na ba. Okay? So, yun mga paps, no? Now, isang tips ko na lang din dyan, kung kayo ay bibili ng second hand na kotse, for example, ang budget ninyo ay 300,000, huwag nyo isasagad. Okay? Maybe piliin niyo yung mga around 250 lang, 280, at yung matitirang pera ay itabi niyo. Kasi pag bumili tayo ng second hand, expect nyo na may masisira. Especially kung nasa 5 taon na yung sasakyan o more than 40,000 kilometers na yung sasakyan na bibili ninyo. Huwag nyo nang tanggapin nyo na sa sarili ninyo na anytime soon may masisira at dapat may budget kayong nakalaan para dun sa sasakyan, para wala naman kayong maging problema o hindi rin matagal din yun. Mas okay din, no? Sali kayo sa mga group ng kotse na gusto nyong bilhin, then yun, basa-basa kayo, i-evaluate ninyo, tanong-tanong kayo kung ano ba yung mga weak spot, ano ba yung mga nasisira, saan ba bibilhin. At yun, no, check nyo rin yung parts availability. Hindi dahil mura, hindi dahil okay pa, ang problema kasi dyan, parts availability pa rin, ano. Syempre, sabi ko, expect ninyo na posibleng masisira yan. Kung mahirap hanapin yung pyesa, matitenga lang yung kotse ninyo. Sayang lang yung ilalabas ninyong pera, hindi nyo mai-enjoy. So yun mga paps, no, yan yung tips ko kung sakaling bibili ka ng second hand na kotse. Salamat sa panonood, keep safe mga paps.